Good day mga pade at panibagong araw na naman. Ang project po natin dito mga boss ay isang full sleeve wrap around na black and gray at custom design po ang gagawin natin dito mga bossing at patatakbuhin lamang natin to ng 2 araw. So dito mga bossing ay medyo natagalan tayo sa paggawa ng design ng ating bossing. Gawa nga po na nagpunta siya rito, nalilimitado lamang po ang idea na gusto niyang ipawa dito sa kanyang full sleeve. So sa haba ng kanyang braso mga bossing ay kinausap pa natin siya kung ano pa ba yung mga pwede niyang ilagay o idagdag dito nang sa ganun ay makabuo tayo ng full sleeve na project niya. So dito mga bossing ay talagang piniga natin yung utak ng ating bossing nang sa ganun ay mapaglabas pa. So tinanong natin siya kung ano ba yung trabaho niya, ano ba yung mga gusto niya pang makita dito sa full sleeve niya, ano ba yung mga kwento ng buhay niya, nang sa ganun ay maisama natin ito dito sa ating binubuong full sleeve ng ating bossing. So dito mga boss ay nabanggit ng ating bossing na isang seaman kaya naglagay tayo ng kompas at ng galyon. At dito naman po ay naglagay din tayo ng hagdanan na may silhouette ng kanyang tatay at dito mga bossing ay medyo malalim po ang kwento tungkol dito. Kung may mapapansin kayong gear dyan mga bossing ay nagre-represent po yun sa trabaho ng ating bossing dahil isa pong chief mechanic sa barko ang ating boss. So yun mga boss, ito yung project natin ngayong araw. Bali meron tayong 2-day session ulit mga bossing. So patatapuin natin ito ng 2 araw. Bali ito muna yung unang gagawin natin. Ito yung request ng ating bossing. Tapos bukas na po yung karugtong nito. Bali ito yung gagawin natin. Hindi lang kasama yung ilalim. So custom design po ito mga bossing. At ito ang request ng ating boss from Cebu. O, ayan, di ba? So, hindi lang si Sir ngayon ang kliyente natin ngayong araw. Bali, meron tayo rito. Gumagawa yung ating co-artist. Bossing, tigasan si Bossing? Canada. Ikaw, tigasan ka? California. Dispatcher ka daw ng ano, sabi nung ano. So, yun mga boss, bali, game na tayo. Ito yung ating project ngayong araw. Bali, ito yung unang gagawin. Ito yung ating day 1, tapos day 2 bukas. So, sana kaya ni Bossing. Game. At ayun na nga, game na tayo. So dito mga bossing, para sa materials na gagamitin natin, ay gagamit tayo rito na sandamukal na needle. Dito ay gagamit tayo ng 7RL, ng 14RS, ng 9RS, ng 15RM, ng 25RM, at ng 27RM. O diba? Kung bakit marami tayong karayom na gagamitin mga bossing, nang sa ganoon nga po, medyo mabilis po ang magiging proseso ng gagawin natin. Ngayon mga bossing, lalo na doon sa mga kaibigan natin na nagsisimula pa lang sa pagtatattoo, nakaranas na ba kayong gumamit ng toknak needle mga bossing? Ito yung toktak needle ng Oso Status Supply mga bossing na talagang garantisadong kayang sumabay dito sa mga branded na needle natin at medyo mura mga bossing at talagang affordable lalo na doon sa mga kaibigan natin na nagsisimula pa lang sa pagtatattoo. At para naman po sa tinta mga bossing ay gumamit tayo rito ng Ultra Black ng Allegory at yung special mix natin na marami nagtatanong kung ano daw ba yung mix na yun at kung paano ko ba ginawa mga bossing. Medyo talagang ako po ay nahihirapan kung dapat ko bang bitawan to kasi matagal ko po talaga itong i-develop at medyo malapit na po tayong mapa-oo at gagawa tayo ng video yan mga bossing at abangan nyo na lang po dun sa ating channel. Talagang sinusubukan ko mga bossing at kinukumbinsi ko yung sarili ko na i-open na sa inyo kung paano ba natin ginagawa itong ating mixture ng black and gray. Hindi po sa pagdadamot mga bossing, talagang medyo matagal ko rin po kasi itong pinag-aralan nang magawa ko ito ng perpekto. Ngayon mga bossing, kahit na nga po makuha nyo po itong sekreto natin, nakadepende pa rin po yung black and gray natin dun sa reference natin o kung ano ba yung gusto natin palabasin kapag tayo ay gumagawa ng black and gray. Kasi minsan mga bossing, kahit na po dark po yung aking mixture, kung gusto nyo naman po ng light ay hindi po talaga magtutugma yung trabaho natin. Nakuha nyo po ba yun? Halimbawa na lamang po kung si Steve Butcher ay gumagamit ng ganitong klase ng palette tapos ginagaya natin yung palette niya pero hindi natin ma-achieve yung trabaho niya kasi nga po siya si Steve Butcher. Yun po yung ibig ko sabihin doon mga bossing nasa proseso po kasi yun mga bossing at kung ano ba talaga yung gusto mong palabasin dun sa project na ginagawa mo. So ito na palang ating finished product mga boss. Ito yung ating day 1. So dito mga bossing ay inabot tayo ng 7 oras. At kung nakita nyo yung isang kliyente mga bossing ay nagbabalik po yun para buuin po yung kanyang full sleeve mga bossing. Pero hindi po ko siya wrap around mga bossing sa harapan lamang po. At yung co-artist na po yung gumawa ng project na yun. O diba? So dito mga bossing dahil nga hindi na natin siya kayang bigyan pa ng schedule kaya minabuti niya nang bago siya umuwi ng Canada ay matapos nga po yung project niya. Kaya yung co-artist na po ang gumawa ng karugtong ng project na pinapabuo niya mga bossing. O diba? Talagang napakatibay din po ng ating mga co-artists dito mga bossing at talagang pwede po silang pagkatiwalaan. So dito mga bossing, inabot sila sa project na to ng 7 oras din para matapos nga itong full sleeve na pinapagawa ng ating bossing. So makikita nyo mga bossing, gawa po natin yung nasa taas. Ito yung kanyang day 1 at yung day 2 naman po yung gawa ng ating co-artist. So dito is para nagkaroon kami ng collaboration ng aking co-artist. O diba? Sana po ay nagustuhan nyo po yung project ng ating mga co-artist dito. At syempre para sa next scene, day 2 na tayo. So yun mga boss, day 2 na tayo. Ito na yung ating
pang pinali. So ito yung ginawa natin kahapon. So dito talaga ngayon nag-focus tayo sa compass niya. Ngayon naman itong ilalim na ang gagawin natin. So dito meron siyang request. So nag-custom tayo ng design. Tapos dito sa ilalim. So yung mga natitirang parte dito mamaya mga bossing na natin ilalagay para makapagsimula na tayo. So ito pa rin ating project ulit mga bossing. Full sleeve wrap around na custom design. At pinatakbo lamang po ng 2 araw. At ayun na nga, day 2 na tayo. So dito mga bossing, binili na natin yung ating bossing na pagpunta ng studio, dapat busog na siya at kumain ng marami. Nang sa ganun, hindi po siya mauubusan kagad ng lakas at magbaon po siya ng maraming chocolate o kahit na anong matatamis mga bossing. At pinadaan ko na rin po siya sa butika mga bossing nang sa ganun, makabili siya ng may pinamig. Ito yung paraan natin nang sa ganun, kahit paano maibsan po yung sakit na mararamdaman ng ating bossing kasi hindi biro itong mararamdaman niya dahil nasa day 2 na tayo at talagang medyo naubos na natin yung lakas niya dahil first tattoo lamang po ng ating bossing at full sleeve kagad ang kinuha niya. Itong mga simpleng bagay o simpleng pamamaraan lang kasi mga bossing ang alam natin na pwede natin i-share sa mga client natin na bago magsimula na sa ganun hindi sila masyadong masaktan at talagang tumaas po yung kanilang mga pain tolerance kasi mga bossing hindi po maiwasan talaga na meron tayong mga kliyenteng inaabot ng pagkahimatay or pagkahilo. So ito po yung mga cause niyan mga bossing ha. Andiyan yung time na hindi sila kumakain o kaya naman pagod ang katawan nila at kulang sa tulog. Kaya dapat mga bossing kung kayo ay magpapatato siguro din nyo po kayo po ay nakapagpahinga ng maayos at kumain ng madaming mga bossing. Talagang totoo po yan. Wala pong ibang tutulong dito mga bossing ha. Kayo po mismo ang tutulong dyan sa sarili ninyo. At yung mga artist naman mga bossing talagang andyan naman para umulan sa inyo na sa ganun ay matapos nga po yung project na pinapagawa ninyo. Kasi dito mga bossing meron tayong ilang paraan na ginagawa na sa ganun ay matulungan natin yung mga kliyente natin na nagpapatato at nakikita natin na nasasaktan na. Ito yung nakikipagkwentuhan tayo sa kanila mga bossing na kahit na ano nang sa ganun ay makalimutan nyo lamang po yung sakit na nararamdaman niya. Andiyan yung makikipagbiruan talaga tayo or tatanungin mo sila kung ano ba yung connection nitong tattoo sa buhay nila, di ba mga bossing? Nasa ganun nga po hindi sila masyadong mag-focus kasi ang artist mga bossing kapag nag-focus din, ito matahimik na rin yan gawa nga na nandun na po siya sa momentum at naman yung kliyente nila ay nagpo-focus na rin dun sa sakit at nagbibilang na kung anong oras ba ito matatapos. So ito pa lang ating finished product mga boss. A total of 2 days and 14 hours lahat-lahat total mga bossing, di ba? Talagang grabe ang tibay ni Sir from Cebu. First tattoo niya pero kinuha niya lamang to ng 2 araw. Talagang saludo sa ating bossing. Sa may katanungan, message lang mo sa ating Facebook page sa Lay Tattoo. Yun lamang po. Maraming salamat!